Mayong gabi no sa tanan nga mga tagpalamati no sang aton program sa counseling sa radio no. Mayong gabi sa inyo tanan no pasensya gid sa aton nga medyo delay no. Okay, salamat sa inyo nga padayon nga pagpamati kag sa padayon ninyo pagsuporta no sa aton nga program sa pag-share kag sa pag-react no sa aton nga live sa Facebook no. Counseling sa radio sa kag sa 106.1 no nga mga listeners naton mayong gabi no sa inyo tanan. I hope no and I pray that you are in good condition no sa sini nga gabi sa inyo nga mga panimalay or kung sa diin man kamo subong no mayong gabi sa inyo tanan o kag gapasalamat kita no sa Ginoo nga makapadayon kita no sa aton nga program sa counseling and I hope no nga ini nga program nagalabot man sa inyo kag ano man kamo no ma-reach out kamo sini kag makahatag ini sang makabulig ini no sa inyo everyday life no sa mga counsel naton diri no. So sa sini nga gabi magtuon kita hanungod sa strengthening faith in a skeptical world no. So, papag-unon nato no, ang aton nga pagtuo sa sini nga kalibutan no, nga nagaamat-amat no, naga-worse ang pagiging skeptical. No? So, skeptical. Magambal kita skeptical. What does it mean? Ano balang botsing anon sang skeptical? Okay, skeptical means doubting or questioning whether something is true. No? Not easily convinced, suspicious or doubtful about claims, beliefs, or ideas. No? So, damo na subong naga-doubt, kag damo na subong naga-question sa aton ginauyatan nga pagtuo. So, amo lang botsing anon sang skeptical. Amo ni aton pagatalakayon sining gabi. Kay we are not exempted no sa sining kamatuoran no nga kundi no everyday nagakabuhi kita may aton nga mga kung sa diin man kita no sa aton nga workplaces, sa aton nga life sa social media no wherever we are may ara gid nga mga tawo nga or nagadamo na gid ni no ang mga tawo nga skeptical sa pagtuo naton sa aton nga Ginoo. So amo ni aton pagatalakayon sini nga gabi. So bago sina magapangamuyo anay kita no magapangayo kita sang kaalam sa Ginoo. Let us pray. Langit noon, kag balaan na mo niya may salamat sa sininga gabi. Dalayawon ikaw Ginoo sa amon nga mga kabuy salamat sa padayon ni mga pagtipig sa amon. Kag padayon ni mo Ginoo nga paghimuno sang kinahanglanon. Salamat man nga mga padayon Ginoo. Ini nga programa sa pagwaragwag sang imo nga pulong kag sa paglaygay Ginoo sa paghatag sang counsel sa tagsa-tagsa Ginoo nga mga nagapalamati kag nagalantaw sa sininga program. Lord of day kami, kag ikaw Ginoo magabukas sa amon tagipusoon, panghikot ikaw Ginoo, kag Lord nagaampo kami sa amon kaugalingon, patawara kami amay sa amon mga sala, kag amon pangamuyo nga kabay pa ini nga programa magahatag Ginoo sang dayaw, pagdayaw kag paghimaya Ginoo sa imong ngalan. Of day kami Ginoo, kag kabay pa ang imong ngalan mahimaya namon in Christ's name. Amen. Okay, no? So magdiretso na kita no sa aton nga topic no. We are living in a generation where truth is being redefined no. So may panibag-o na nga ginredefine na no kumbaga pa may bag-o sila nga paglantaw, bago nga perspective, bag-o nga paghangop no sa aton nga mga sa kamatuoran no. Moral standards are being rewritten. Mga moral standard nga gina-rewrite na, ginabag-o, ginaliwat, gina-alter. And faith in God is often treated as foolish or outdated. O kunara, ikaw sa social media, makita mo ini no nga ginayaguta, no ginainsulto ang mga tawo nga nagatuo sa Ginoo. Okay, kag ginatawag siya nga outdated, no? Ginatawag kita nga outdated, foolish, no? Amo na ang consideration nila, no? So the world promotes self pleasure and power while rejecting submission, holiness, and obedience to God. So kung ang tao i-disregard niya ang Ginoo, wala siya sang wala siya sang accountability.
So, he or she may live his life the way he or she wanted it. Pagustuhan na lang. No? So, dira na dayon magasulod, di ba? Ang kung ikaw nagabilib ka sa truth, kung ikaw nagabilib ka nga, no? Ini nga kalibutan dumalahan sang Ginoo naton, then dapat naton nga we should consider this one. So many Christians today feel pressured to compromise. Damo sa mga Kristohanon nga babatyagan ang pagkompromiso. So, makompromise na lang, no? Instead nga magtindog, no, sa kamaturan kay tungod sa palibot niya, nakita niya, no? Daw mo ni ang ginambal nila nga damo sila, daw ako lang isa diri ang nagatindogaw, no? So, ma-pressure siya nga mag-compromise na lang. No, kung imo nga mga friends, amo ni ang mga ginahimo, no, different sa imo, opposite sa ginahimo nimo. Opposite from the truth and opposite from what is godly and what is moral, no? Sa Ginoo, no? Then mapilitan niya mag-compromise, no? Afraid to speak about their faith. No, kay tungod nga nagadako ang resistance kagang opposition, including labi na gid sa social media, no? So kay nagadako ang pressure, no, ang resistance, no? Pag-reject sa aton nga faith, nag-aabot ang time, no? Kaga mo manggid niyang ang prophecy sa Bible, no? People in the last days will be what? Will be worse, becoming worse and worse, no? Will be lovers of self, lovers of pleasure more than lovers of God. Amo nang inambal sa Timothy, no? Sa book nga ginsulat ni Apostle Paul. So, many Christians today feel pressured to compromise, afraid to speak about their faith, confused by conflicting beliefs, and tempted to blend in rather than stand out. So, na-tempt na lang mag-blend in kaysa mag-stand out. No? Kay daw nabatsyagan bala ang daw mga mahuyan ikaw. Kay tungod nga amo ni sila, kag ikaw amo sini, no? You are different from them. Daw something like, I am not belong, how? So, blend in na lang, no? So, the enemy's strategy is not only to persecute. Hindi lang pa i-persecute ang mga believers, but to silence them. So, di ba? May post na lang. Kay nga aman, you make public of your faith, pakawian ikaw, insultuhon ikaw. So, di mapadayon ka pa. So, mo na bala, no? Kaya ang aton conviction nagiging kita nga nagasrink sa aton conviction, sa aton nga stand with regard sa kamatuoran. So the enemy's strategy is not only to persecute believers but to silence us. Paagi sa paagi sa pag-pressure sa aton, yung makulbaan ikaw, no? Mahuyan ikaw, ma-intimidate ikaw, no? Nga maghambal sang kamatuoran. Yet, no? Pero no, ang pulong sang Ginoo, no, ginatawag kita, no, not to treat but to retreat, no. Hindi nga nag-retreat kita, no, malagyo or matalaw, but to stand firm. Wala ginambal diri nga magbato ikaw sang to the point nga maging violente, hindi ni amo botsing no. When we say to stand, you have to stand your ground, to stand to the truth. You need to be firm. No? Be kind, but stand firm sa aton nga faith. Watch, no? Hambal sang 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Faith is not fragile. Faith is forged in fire. Faith is strengthened in storms. And faith stands when everything else is shaking. So, ang pagtuo hindi siya fragile, no? Hindi siya dali mabuka, no? Hindi siya dali masamad, no? Sa aton pang term, no? Dari sa Malay, no? Faith is forged in fire, no? Ginapapag-on pag idini siya sang ginano siya,
ginalig-on pagid sa sang fire, sang kalayo. Ang tuod-tuod yang nga faith, no? Ang tuod-tuod yang nga pagtuo, kung may ara gani nga pagtilaw, may ara opposition, may ara resistance, may ara rejection, padayon siya magatindog. Kay tuod mo, genuine nga faith. So, faith is strengthened in storms. Ang pagtuo naton, ang tuod-tuod nga pagtuo, magalig-on pagid kung may ara nga storm. Faith stands when everything else is shaking. So, what shall we do, no? Number 1 is understanding through faith. Faith has substance, no, and evidence. Tambal sang Hebrews. Now, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is not imagination. Hindi lang ang aton nga pagtuo nga may ara kita, no? Hindi lang ni siya imagination, hindi lang ni siya ng myth, no? Hindi ni siya butang himo-himo, no? Hindi ni gin pasad sa tradisyon, hindi ni siya gin pasad sa opinion sa tao, gin pasad ni siya sa pulong sang Ginoo. That is faith, no? Faith is not imagination. Faith is not positive thinking, no, either, no. Hindi man ni siya positive thinking lang, no. Nga stay positive lang, no, amula na bala. No? Faith is not emotional hype. Biblical faith ang tuod, no, nga pagtuo is what? Magambal kita substance, something solid you can stand on. Something isa kabutang na kung sa diin na matindugan naton. Ang evidence sa ginambal diri sa Book of Hebrews chapter 11, no, evidence, anong buot siya anon sang evidence? Proof nga naga-convince sa aton tagipusoon that we believe in a God we cannot see, but we see His work everywhere. That is evidence. Amo ning ebidensya, no? Like for example, in creation. We'll explain, no? Diba, ang creation nagambal nga, no? Ang ang science nagambal, anything that goes up, goes down. But how will you explain the earth nga siya, it hangs upon nothing? How will you explain that? No, it's because of gravity and all, no. But that's how science explain it, no. But sino naghimo sina, no? Gin-cause lang bala ina sang ang inabalang Big Bang theory, no. Nga something nag-explode ang gaseous nga element sa langit kag pagkatapos nagkaroon sang order, no. Out of disorder nagkaroon sang order kag pagkatapos na form. Amo nang explanation nila, no. But, you know, as time goes by, nagadamo ang mga scientists nga nagabilib nga ang aton kalibutan may ginhalinan. No? Gintuga, no? May ara siya nga, may ara siya someone nga nag-create sini. Because in its design, no, sa kalibutan, makita sa creation, makita nato ng intelligent nga design. Hindi ni palagpat lang, no? Kundi makita naton ang ebidensya. That's number 1 nga evidence. In creation, ano pagid? Ang mga nabag-o nga mga kabuhi. No? Amo nang ebidensya, no? Like for example, during sa time ni Jesus Christ, ambal nila ginkawat lang ang body ni Jesus Christ, kaya wala na siya dito sa iyang lulubngan, no? So, ginhambal gyapon nga si Jesus Christ, he remain nga patay, no? But you know what? Ini nga mga matalaw nga mga disciples ni Jesus Christ, nga kaupod niya for 3.5 years, nga nagtago anay kag nangin matalaw, no? Pero sang nabalaan nila nga nag-resurrect si Jesus Christ, kag nakita nila nga nag-resurrect si Jesus Christ. You know, this coward mga disciples, they stand. Si Peter isa sa ka-coward, no? Di ba? Pagtiktilaok sang manok, no? 3 times siya gin-deny si Jesus Christ. Cowardly, no? He denied Jesus Christ because he doesn't want to be persecuted. Hindi niya gusto sang pain, hindi niya gusto sang trials. So, amo na, no? Nga
nag-ano sila, palagyo. But after that, sang nakita nila nga si Jesus Christ nag-resurrect, no? Anong ginhimo nila? Si Peter, gin-crucify siya, no? Napatay sila as a martyr, no? Do you think kung ang ilang ang mga belief, no? What they stand about is wrong, is false? Do you think will they stand? Do you think magano sila, magapabilin, magatindog sila sa conviction nga kung sa diin may ara sila ginatuuhan nga Ginoo? And that is evidence, no? That is isa ka ebidensya, no, ang mga change nga lives, no? Even until now, no, sa aton modern nga society, a lot, no, or millions of people has been changed from dati anay nga nga ginakahadlukan sa barangay, no, mga notorious bala na priso, tapos ang napriso na nakabati sang pulong sang Ginoo, nagbago ang ilang kabuhi. That is evidence, that is proof, no, nga naga-convince sa aton nga ang Ginoo is matuod. In answered prayer, no? In answered prayers, sa mga answered nga mga prayers, kung paano ginsabat sang Ginoo ang mga prayers. Diba? Halin pa sang una kung paano magsabat ang Ginoo sa mga prayers, no? In a miraculous way, makita natin kung paano magsabat ang Ginoo sa pangamuyo. Diba? Sa time nila Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego, how God has what? Answered their prayers and how God protected them. And even until now, in our modern times, God still answers prayers. So, ini nga mga butang, ebidensya ini. Nga kung sa din ang ginatuuhan naton is matuod. What else? In fulfilled prophecy, sa mga discovery, time and again, discovery tells us nga ang mga ginhambal sa Bible is true. Wala pa sang discovery sa Israel about nga na-mention sa Bible bala, no? Nga in terms of mga archaeological findings nga naghambal sang nag-go against sa ginambal sa pulong sang Ginoo. Like for example, no, sa mga naukay nila nga mga remains sa mga public places, mga buildings, mga artifacts. It tells a story about, no, sang gin-mention sa Bible. Pag sa mga fulfilled nga mga prophecy, how will you explain that? Unless, no, ang logical nga explanation is that because there is God. So Christian faith is anchored in history. Hindi ni siya myth, hindi ni siya legend. No, kundi ang aton nga pagtuo is nakaangkla ini sa history, no. Ara ni na record ini. And even yan itong mga coins, no, that ginagamit sang una, no. Even sa mga ginagamit nila David, no, ang lugar, no, mga lugar, no, sa Bible nga na-mention, say for example atong nag-heal si Jesus Christ sang blind, no, sang naukay nila, no, ginlantaw nila. Kagin compare nila ginambal sa Bible exactly as it is, no. So damo pagid nga mga fulfilled prophecy sa kamatayon, sa birth, sa crucifixion ni Jesus Christ kag sa iyang resurrection. Damo-damo nga mga fulfilled prophecy. Christian faith is anchored in history, no, sa life, death, and resurrection of Jesus Christ. So many believers, no, sa aton subo, many believers struggle because they confuse faith with feelings. When emotion change, their faith shake. But real faith is anchored in God's unchanging word. Ang totoo nga pagtuo nakaangkla sa hindi matayo kag wala nagabago nga pulong sang Ginoo. Unshakable, no, an unchanging word of God. Next, no, preparing your heart and mind, no. Faith must be grounded and ready, no? Para makatindog kita, no, sa aton nga mga pagto. I know nga damo sa mga Kristohanon nga kita, no, as subong sa aton nga time, no, naga-suffer kita tungod sang mga
mga pressure sa aton palibot. Kung baga pa, no, ako taman kag sa hindi, no, we are living in a time sa kung sa diin nagagrow ang pressure sa aton nga magtindog kita bilang isa ka Kristohanon. So mayong gabi, no, sa aton nga mga viewers, no, kay Salvacion Palumata Mapisa, no, kag kay Pastor Peter, no. So thank you so much, no, nang sali, salamat gid, no, sa padayon no nga paglantaw, no, sa aton nga pag-support, no, sa aton nga program. Okay, no, so amo ni, no, ang ikaduha, no, prepare your heart and mind. Kay nga aman nagagrow, no, and aton nga nilang tawo, no, kag isama na sa prophecy, no, sa pulong sang Ginoo, di ba, that in the last days, no, perilous days shall come, no, when men will be mockers of God, no. Damo na nga nagamak sa Ginoo sa Facebook kagina lang nung basa ko, no. Grabe nga mga question sang belief about God, no. So amo na bala, no, mga insulto pang iba, no. So step 2 is that preparing your heart and mind, no. Faith must be grounded and ready. Dapat mangin ready kita sa no, hambal sang 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense. So wherever you are, in your workplaces, in your neighborhood, in your community, no, be ready, no. That is why, no, nga ginahambalan kita nga magtuon kita, no, sa pulong sang Ginoo. Kay kung nagatuon kita, nagagrow kita sa aton nga knowledge, any moment, no, nga questionon ang aton nga faith, may ara kita isabat. Kay ang pulong sang Ginoo ginhimo na siya para dira, no. Kay kaya idepensahan sang pulong sang Ginoo, no. The word of God can defend itself. Ambal diri sa 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear, no. So kung ikaw nag-experience siya sang kaangay sini, no, nga mga pressure wherever you are, sa imo workplace, sa imo community, sa social media, no, it might be online, no, nagasuffer ikaw sang pressure. So ang aton nga mga estudyante gani, no, ginaanuhan ko na sila, no. Kay di ba at no, subong wala, no, may mga ano naman, may mga damo naman nga mga activity, no, nga naga-conflict sa church. So I hope, no, ambal ko hindi ko na pag-mention, no, kay mabudlay na. So ambal amo na nga ginano ko nga magtindog kamo sa kamaturan, no. Sanctify the Lord God in your hearts and be ready to give a defense to everyone who asks you a reason. Why, di ba, damo nga mga question, why you don't join us, no? Nga wala ka mo ga-join sa amo now, nga you are different, you stand different, no, from the rest. Nga anong may ara. So that's the time nga ma-share mo si Jesus sa ila. Kung hindi kita magtindog, kag magpauyon-uyon man kita, then there's no opportunity for you to share the gospel and to proclaim the Lord Jesus Christ to these people who doesn't know the truth. So ambal diri, to sanctify God in your heart means to honor Him as Lord, to place Him first above opinions, trends, and pressure, to give a defense, no? Ang buot siya nun diri sang maghatag sang defense, ang buot siya nun is know what you believe. Understand why you believe. So sometimes, kabay pa, hindi copy-paste ang aton bala nga mga faith. Nga kung question nun kita, wala na kita sang isabat, kay nga copy-paste mo. Inkopya mo lang ang mga ginahimo sang imo nga ginikanan, ayhan, sang imo nga friends. So dapat nga mayara kita personal nga kaangtanan sa Ginoo. What do I mean by that is, you study the Word of God yourself. Nag-study ikaw by yourself. Nagatuon ikaw, you grow sa imo nga pagkilala sa Ginoo. So, preparing your heart. No? Next is living boldly without shame. You live boldly without shame. No? Faith must be unashamed. Habal ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Habal ni Paul, wala gid siya nahuya, no? Sa gospel ni Jesus Christ.
Kay nga man gahom ini sang Ginoo nga magano nga mag-transform isang tawo sa kaluwasan, no? The gospel is not outdated. The gospel is not offensive. The gospel is not weak. It is God's power to save sinners, heal broken hearts, and transform lives. Amo ni ang gahom sang pulong sang Ginoo, no? Ang gahom sang pulong sang Ginoo is to save sinners. Ang dati anay no budlay nga mga tawo sa community no nasang nakabaton kay Jesus Christ na bagoy lang ang kabuhi, no. Kag damo sila maka-testify, no. Damo makapamatuod sina sang pagbago sa mga kabuhi, no, sang tawo. Next is the pressures of a skeptical world. The world today says truth is relative, no. Kung ano ang kamaturan sa imo, amo nang kamaturan, no? But that is not the truth. The truth is ang ginhambal sa pulong sang Ginoo. So, ano pagid? All religions are the same. Tanan ko nga religion is pareho. But no. Hambal ni Jesus Christ, si Jesus Christ nag-claim siyang exclusivity. I am the way, the truth, and the life. Kung mo nabasahon sa original nga word, no? So original sa original nga langwahe. Ambot siya nun sina, no? I am the only way, I am the only truth, and I am the only life. So pag ginambal niyang I am the only way, so other ways are wrong. Other ways are not His, no? So, si Jesus Christ mismo, no, naghambal sina, nga, amo na, no? And that is exclusive, no? Exclusive na nga faith. Ang pagtuo nato is exclusive, no? Hindi ni siya pareho tanan, no? Hindi ni siya ang imo, no? Agang akon, no? Agang tanan, no? Nga reliyon sa kalalibutan is pareho. Na nagaginhambal, wala all religions lead to God. No. Not all, no? Because there are some, no, that leads to what? Leads to destruction. So, ang tao pwede man mag-assume, pero ang hambal sa pulong sang Ginoo, no? Ang hambal gani sa book of Proverbs, there is a way that seemeth right to man, but the end thereof is destruction. May mga pamaagi nga abis ang tao is tsakto, pero ang end gali is destruction. Next, no? What is next? How to stand firm in shaking times. Number 1, build a strong biblical foundation. So, paano kita, no, magtindog sa imo community, sa imo workplaces, sa aton nga mga workplaces, paano kita magtindog, no? Kung ang aton nga mga faith ginaamat-amat, ginatest, ginastorm kita sang rejection, kag sang kung ano-ano pa nga pressure, no? Intimidation, pagpahuya, ano na lang, no? Madamo nga mga mga pressure. But build a strong biblical foundation. Hambal sang pulong sang Ginoo. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So you need to hear the Word of God. Number 2, develop a strong prayer life. I-develop din nato ng strong prayer life. Dapat may ara kita nga strong prayer life. Kaya kung may strong kita nga prayer life, may strong kita nga connection sa Ginoo. Kaya kung may strong kita nga connection sa Ginoo, mag-grow kita. Kaya kung nag-grow kita, no, then maging may strength kita to stand firm. Next, stay connected to God's people. Maging connected kita, no? Ambal gani sang Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so a man sharpens another. Isolation weakens faith. So kung ara ikaw, no, isolated ikaw sa buong, please find a church nga nagatudlo sang pulong sang Ginoo, and there, no, you grow, no? You grow, no? You bloom, no? Kung diin ka man gibutang sang Ginoo. Amo nang ambal bala nga bloom where you are planted. Pangita ka sa mga may pariho nga faith. Kay paagi sina magagrow ikaw sa imong relationship sa Ginoo. Next is live with an eternal perspective, no? So this world is temporary. So paminsaron gid nato, no, nga amo nang ambal sa pulong sa Ginoo, what profited a man if he gains the world and loses his own soul. So, lantawon nato ng kalibutan nga may katapusan ini. So, kung may katapusan ini, whatever we do, no, sa kalibutan, whatever we acquire, whatever we achieve, it will someday end. Amo nang paminsaro naton. What is eternal is ang ginambal sang Ginoo. Eternal life. May gin-promise ang Ginoo nga eternal life. Eternal nga home. Eternal nga place, no? So, live with an eternal perspective. This world is temporary, heaven is eternal. Colossians chapter 3 verse 2
Set your mind on things above. When your heart is fixed on eternity, the opinions of men lose their power. So madulaan isa sang gahom sa pag-pressure sa aton, ini nga mga pressure sang kalibutan, kung ang aton nga mind is naka-fix sa eternity. Hindi kita magabasi, no? So mahambal na lang kita, no? So what kung amo na imo nga opinion kag amo na imo stand? And that is contrary to my stand, to the word of God. So therefore, kung anong hambal sang Ginoo didto ko, no? And it doesn't matter, no, kung anong hambalon sang tao. Kahit kung ikaw, no, you have that in your mind, no? Magatindog, magapabilin, ikaw nga maligyon. Next, no? There's mga questions ini, no? And we will end with these questions, no? Am I strengthening my faith or neglecting it? So, kumusta man, no? Abyan, no? Mga kauturan. Pina-strengthen bala nato na ang aton nga faith? Mga questions ini siya, no? Nga kita lang ni makasabat, no? Do I know how to explain what I believe? No? Kabay pa nga, hindi lang ta maghambal nga, istoryato si pastor, kung nga amon belief. No. We have Bible, no? Ang aton nga relasyon sa Ginoo is personal. So, mangin-intentional kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo para malutang hambal sa 1 Peter chapter 3 verse 15 nga ma-ready kita mag-answer, no, sa mga tawo nga nagapamangkot sa aton sang iyang pulong. So, okay, no? So, kahit wala na kita sang time, no? Diri na lang kita ma-end, and I hope, no? And I pray nga naano nato, no, ang mga butang na hanungod sa nagagrow nga mga pressure subong sa aton wherever we are. So stand firm, no? Hold on to your faith kag mangin matutom kita padayon sa pag-alagad sa Ginoo. So mayong gabi sa tanan, thank you so much for tuning in. Salamat sa inyong time. Kag I hope to see you again, no, next week sa Siniman Gyapon nga station. So thank you so much and God bless everyone.